At magandang hapon at Sabado, January 6, daily episode 3186, 3187, and 3188. Maraming salamat ho sa lahat mga nasa live ko kahapon. Mahigit ho 600. Umabot ho tayo ng 600 plus at 200 plus nung nagtapos na tayo bandang alas 10. So, pakisuporta na lang ho, humihiling ho ako sa inyo ng suporta. Please subscribe po doon sa YouTube channel ko. At sa nag-donate ho pala sa Piso Caravan natin, maraming salamat. At sa nagpa-ritual nung first Tuesday and then first Friday, maraming salamat din ho. At ngayon kukuha ho tayo ng baraha for Saturday. And that is power. Second, abundance. And the third one is freedom. Pasensya ho kayo, meron ho kasi akong acid reflux ngayon dahil siguro ito sa kape. Pero hayaan nyo muna yan. At sa gustong mag-sponsor ng kape ko, pwede din. Okay? Yung unang bumagsak is the power. Okay? So, kailangan, ang tinutumbok dito is, gamitin mo ang lakas mo, no? Ang tagumpay, lakas mo tungo sa tagumpay na kailangan pakinggan mo yung mga sinasabi sa'yo minsan. Kasi, dito na pa lang unang baraha pa lang nararamdaman ko dahil sa pag-ibig, no? Minsan sumusuko na tayong ipagpatuloy ang buhay natin dahil dito tayo nagkakaroon ng ito yung pakiramdam natin, gumuho ang mundo natin, di ba? Ito yung bagay na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka katapang, kapag tinamaan ka ng matinding kalungkutan dahil sa mga suliranin mo sa taong mahal mo or sa taong pinakakaingatan mo, ito yung main factor na ibabagsak na sitwasyon, no? Ikakabagsak mo. And then, yung susunod kasi is the abundance. So, ibig sabihin nun, kapag itong mga suliranin mo dito, ginamit mo or tinanggap mo, na-embrace mo, at na-overcome mo sa buhay mo, no? Halimbawa, yung love relationship mo. Magkabalikan man kayo o hindi, maghiwalay man kayo sa panahong yan. Basta kaya mong tanggapin, kaya mong harapin lahat ng hamon sa buhay. Mapupunta ka dito sa panahon na magkakaroon ka ng mga abundance. And this is the good side of life na dito mo matutunan, no? Lahat ng leksyon sa buhay mo na minsan mong nakalimutan nung panahon na masyado kang lubog na lubog sa pagmamahal sa iisang tao. Kasi kapag nagmahal tayo, nandoon umiikot yung mundo natin sa taong mahal natin. Na wala tayong iniisip kundi yung kapakanan niya, kabutihan niya, kalusugan niya. Na minsan, kahit alam na natin na sumusobra na, tinatanggap pa rin natin. Kahit nasa punto na iniinsulto na pagkatao natin, tinatanggap pa rin natin. Pero, you deserve something better, no? It's not just another person to be with you sa panahon na nag-break up kayo. But, siguro, that time, kailangan mo lang talagang harapin lahat ng pagsubok, lahat ng unos na meron kayo sa isang relasyon ninyo. And then, kung darating man sa punto na paulit-ulit nang mangyayari, kailangan mo na rin magising sa katotohanan na letting go is not the end of your life. Letting go and accepting the reality, no, it's not the end of the world sa inyong dalawa. Kasi minsan, yung pagkakaroon nyo ng distansya sa bawat isa,
yung isa sa inyo magkakaroon ng abundance, yung isa naman is makakarma. So, kung nagkataon na sa'yo napunta yung abundance at doon sa taong nag-iwan sa'yo ang karma, yung kasunod nun is your freedom. Once you have your freedom, your heart will be pure and free na, di ba? Ando doon na yung purpose mo sa buhay mo, na alam mo na kung ano at bakit. Bakit kayo naghiwalay? Doon mo maaalala na pag binalikan mo yung dating ikaw, sasabihin mo na lang sa sarili mo na kaya siguro binago ng Diyos, kaya siya tinanggal ng Diyos sa buhay mo para magkaroon ka ng sapat na stamina at unlimited reserves sa buhay mo para gawin ang mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. And that is just a part of the winds of change na going ka na doon sa accomplishment of all of your dreams sa buhay. Kasi alam mo, di ba? Kung titignan mo lang sa pinakamagandang perspective ng buhay, kapag nasa handaan ka, yung relationship kasi sa pag-ibig para siyang salad. Maihahalin tulad mo siya sa salad. Tapos, yung 'di ba, kapag nasa mesa ka, ang daming pagkain, parang ganon. Pero yung pinaka na-excite ka is the salad itself or probably the litson, 'di ba? And yun yung pinaka-highlight doon, that's the love. Pero minsan nakakalimutan mo, nasa dinami-dami ng nasa mesa, 'di ba? At nakakaumay. Minsan kailangan natin ng konting asim, konting alat, at konting spices para balansehin ang lahat-lahat na meron sa buhay natin. At nabanggit ko yung asim na doon. Kalimitan, nasa kalamansi, 'di ba? Kung minsan kailangan natin ng siling labuyo para magkaroon ng konting anghang, 'di ba? And that is also one of the spices na kaliit-liit lang. Pero ang laki ng magagawa niya na pagbabago sa pagiging maumay na sitwasyon. So, kung saan ka man napunta ngayon sa sitwasyon na yan, kung alin man yung nasabi ko dito na nakaka-resonate ikaw, pakatandaan mo lang, no? Gamitin mo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, lahat ng lakas at kakayanan na meron ka. Isa na dito is kung ikaw ay nagkataon na may pera ka, 'di ba? Huwag mong sayangin yung pera mo sa mga taong hindi naman deserve. Kasi this is the abundance na kailangan mong i-keep sa sarili mo, and then at the same time back up mo kung sakali na dumating ka sa punto na gusto mo nang mag-retire, gusto mo magpahinga, gusto mo i-enjoy ang buhay mo. Ganun yun. So, kapag nagkataon na nakamit mo or nakamtan mo itong freedom na ito, wala nang kasing tamis or kasing sarap sa buhay natin. Kasi minsan, kapag nai-enjoy mo na yung buhay mo kahit wala kang karelasyon, minsan dun ka pa talaga susubukan na kung kailan maganda na takbo ng buhay mo, kung kailan estable ka na, kung kailan sanay ka na, no, na magdesisyon para sa sarili mo na wala kang taong hihingan ng permiso. Doon na naman lalagyan ng spices ni God and ni universe. Pero that is just a part of everything sa buhay natin. So, imbes na takbuhan mo or iwasan mo ang problema sa buhay, harapin mo. Kaya nga sinasabi, sayawan mo, 'di ba? Yung problema. Kasi hindi naman po pwede, walang tao na walang problema. And then you just have to learn how to dance under the rain. And then if time comes that you do have this wonderful blessing, this is the part or the portion na sasabihin mo na naman. You have to strike while the iron is hot. 'Di ba? And the power pertains your capacity. Ito yung lakas mo na kailangan mong gamitin
sa tamang pagkakataon. Dahil tumatanda tayo.